Trupang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Senator, magandang araw po. No? Ano pong masasabi nyo ngayon na isa po kayo sa mga naimbitahan no dito po ngayon sa inaugurasyon ng Pasig Esplanade po? Ako po ay natutuwa dito sa proyekto ni PBBM na buhayin muli itong Pasig River. At nakita nyo naman po from phase 1, phase 2, at dito po phase 3. Napakaganda, napaka world class. At ngayon narinig ko aabot daw hanggang Fort Santiago. Yes. So pwede mong lakarin siya mula doon sa likod ng post office. Napakagandang tanawin, lakarin, tapos may mga lalagyan pa siguro ng mga shops yan. Tapos all the way papunta sa Intramuros. This would really help our tourism. And nakita kasi natin yan sa Iloilo kung paano napapaganda yung isang syudad kapag maganda yung mga esplanade nila. So ito po ay ako ay masayang-masaya na umabot na hanggang dito yung proyekto. Sana po ay sa the next 3 years ni PBBM humaba pa lalo, umabot hanggang doon sa ibang parts ng Pasig. So tatawid pa yan Malacanang, sa Makati, sa Santa Ana. So hopefully mapaganda yung esplanade para talagang mabubuhay po yung syudad at lahat po ng Pilipino ay nakikinabang. Yes po. Senator, tanong ko lang po kasi nabalitaan po natin si First Lady ay naka-receive po ng 20 million galing po sa UAE. Yun po ay para po sa ating Ilog Pasig. Ano po ang magandang kwento po doon? Senator, ngayon ko lang din narinig yan. Magkano na-receive niya? 20 million US dollar. US dollars galing sa UAE. Gobyerno ng UAE. Yes po. Ako po, talagang maganda yung samahan natin at ng mga bansa dyan po sa Middle East. Alam naman po natin na na marami tayong mga Pilipino na doon nagtatrabaho. Kumaga tayo ang nagbubuo ng mga buildings nila at ng mga struktura nila doon. Kaya malapit po ang mga taga Middle East sa mga Pinoy. Malapit tayo sa puso nila. Nakita siguro po nila yung kagandahan ito na ginagawa ni First Lady. Kasi po marami po itong epekto. Like I said, una nga sa turismo. Gaganda yung turismo sa area na to. Pasyalan, may bagong pasyalan yung mga Pilipino dito. Sa kalusugan, dahil po yung mga gustong mag-jogging, meron silang lugar na pwede yung mag-jog. Tapos at the same time, ang pinaka-epekto po niya dahil nga buong gilid ng Pasig yung aayusin dito, nagkakaroon po ng pakialam yung mga Pilipino tungkol po sa Pasig. Kumbaga dati kasi hindi natin masyadong napapansin o dinadaanan lang natin. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng kumbaga ginugusto na po natin na malinis itong Pasig. At syempre dahil puro esplanade na, wala na pong mga bahay, wala nang mga factory na pwedeng magtapon ng mga basura dito po sa Pasig. At yan po ang importanteng step para po buhayin muli itong Pasig River. Yun naman po kasi hindi mo siya mabubuhay hanggat merong nagtatapon, hanggat maraming nakatira sa gilid ng ilog. Kasama po ng DSUD na ililipat naman yung pong mga pamilyang tatamaan, tingin ko po malaking difference po ang magagawa nito para linisin na at buhayin ng muli itong Pasig River. Sir, mensahe po natin sa ating DSUD Secretary Jerry Acozar po. Ayun, alam nyo, si Sec Acozar, bago pa siya naupo sa DSUD, kasi nga sinasabi ko yung Jones Bridge yan yung katulong ni Yorme Isko na pinaganda yung Jones Bridge. Ito nung ginawa na siyang DSUD, sa kanya pinahandle to, in-extend lang nila kung gaano kaganda yung pagkagawa sa Jones Bridge, in-extend lang nila sa buong esplanade. And believe talaga ako dyan kasi parang yung ginagawa din niya dun sa Bataan, yung kanyang Casa de Acozar, yung kanyang pag-restore ng mga lumang bahay. Meron talaga siyang pagmamahal sa heritage ng ating bansa, to preserve yung ating kultura, yung ating mga lumang mga bahay. At alam ko yung mga yung mga, for example, yung sa Jones Bridge na yan, yung mga poste, mga ginawa pa yan ng mga taga-paet, yung mga mahuhusay na craftsman na kinuha ni Acozar. Kaya believe talaga ako dyan, and hopefully dito sa Esplanade, tapos dun sa 4PH ng Pangulo, mapakita natin yung mga magagandang mga proyekto na natapos ni PBBM. Sir, mensahe po natin sa ating First Lady na napaganda niya ang ating Pasig River. Yun, alam niyo po, marami nang sumubok
marami ng mga iba't ibang proyekto. Ang problema po sa mga proyekto po dati ay hindi sustainable. Pag nagpalit ng Pangulo, nag-iba na yung proyekto, nakakalimutan na yung Pasig. Ito po ang ginagawa ni First Lady na to will leave a lasting legacy, will leave a lasting effect dito po sa efforts natin para buhayin yung Pasig. Kasi po, sasamaan pa to ng commercial component, kumbaga pati yung mga malalaking mga negosyante, tutulong-tulong din sila. At ito po ang isa sa mga talagang iiwan na napakagandang legacy ni PBBM and of course ni First Lady. Congratulations po kasi talagang nakakamangha at sana po mas marami pang ganitong proyekto. Kasi talagang nakakatulong talaga sa mga Pilipino at malaki po talaga ang mga net positive effect niya sa buhay po, sa quality of life ng hindi lang mga taga Metro Manila kundi po sa buong bansa. Ayun. Senador, paano kung kayo po ay papalarin, no? Bilang senador, siguro naman po ay may naisip na kayong mas mapagandahin pa, no? Itong ating Pasig River, ano? Po, syempre po, simula pa lang naman po ito. Simula pa lang naman dito sa part ng Manila. Like I said po, mas maganda kung mapabilis. So kung kinakailangan ng mas maraming pondo, kung kinakailangan ng mas kausapin yung mga malalaking mga korporasyon para po ma-extend mula dito kasi pupunta na to sa Malacanang, Santa Ana, tapos hanggang sa papuntang Laguna Dibay po to, sir. Laguna Dibay. Taguig. Maganda magtulong-tulong lahat Aabot pa to hanggang sa may Bridgetown, sa may Pasig. Wow. May mga lupa dyan yung Ayala, yung Robinsons, yung madadaanan niya, sir. SM, meron din dyan. Madadaanan yun. Madadaanan. Maganda magtulong-tulong yung lahat. So ako ay tutulong sa efforts kung kinakailangan dagdagan ng pondo at palakasin pa yung mga proyekto dito at gawin ito sa iba't ibang mga rivers, mga riverside, mga gilid ng ilog, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang mga probinsya din. Nakita na natin nga sa Iloilo ang ganda, dito sa Metro Manila ang ganda. Gawin natin sa lahat ng major cities para mabuhay po yung kumbaga nagiging nagiging central attraction siya sa bawat syudad na gawin mo. So gawin natin sa lahat. Senador, meron pa akong katanungan. Sir, advice po natin sa mga nagtatapon po ng basura na sana po ay magiging maayos na po ang ating Pasig River. Ayun, ito po kita nyo naman po, tulong-tulong po lahat para pagandahin. Alam mo, naniniwala ako kaya naman ng Pilipino na magkaroon ng disiplina. Kapag nakita nila, kapag nag-lead by example yung mga leaders natin, pinakita na meron pa kayo alam dito sa Pasig River, kaya namang sumunod. So sana po ay tapos na yung mga araw na kung saan yung Pasig ay tapunan ng basura. Sana sumunod na po tayo, tulungan po natin na pagandahin at para din naman po ito sa atin at sa mga future generations po ng mga Pilipino para ma-enjoy po nila ito pong Pasig River. May mensahe ba po ba kayo kay First Lady dahil siya po ang nakaisip sa proyektong ito? Ako po ay talagang truly impressed dun sa idea dito and yan po ako sa bawat magaling na pangulo importante din po na meron siyang ka-partner na talagang susuporta at the same time ay tutulong. Tandem yan katulong yes. Si PBBM, yung of course lead the government, tapos yung sa bahay, di ba? Yung mga mister, sila yung sa bahay, sila yung mga gastos, yung misis ang nagpapaganda ng bahay. At ganun po ang ginagawa ni First Lady. Hindi lang sa Esplanade, maski sa cinema, sa arts, sa fashion design, sa music, yan, dyan sa Intramuros, may mga proyekto sila dyan. So, yun po ang, maski sa Malacanang, di ba? Yung mga bagong mga ginawang mga bahay. Yes po. And I think, nakakatuwa po na meron tayong First Lady na ganyan po yung pagmamahal para po sa heritage and sa history at tradition ng ating bansa. Huli na lang po, kaya yan, ako, natutuwa ako dahil dun sa mga huling kampanya ng Alyansa, palaban na si Pangulong Bongbong Marcos. I think panahon na, masyado kasing mabait si Pangulo, alam naman natin yan. Pero umaabuso kasi yung ibang mga gustong manggulo ng gobyerno. So tama lang po yan, tuloy lang po niya yung kanyang ginagawang trabaho.
And sa akin maganda po maipakita natin sa buong bansa yung mga magagandang proyekto na tinatapos ng Pangulo. So keep up the good job. Ako po ay naniniwala na kasi yung unang 3 taon, syempre nilinis niya yung mga kailangang linisin, yung mga pogo, yung mga ang dami niyang inayos Ngayon pong the next 3 years, makikita po natin yung fruition ng mga lahat ng sinimulan po niya, yung mga proyekto na gagawin, and PBBM will come down as one of the best presidents na we've ever had sa ating bansa. Yun po. Ayun, Senador, mayroon lang akong itatanong, bilang ikaw isang senador na tumatakbo ngayon, ano pong magiging pahayag niyo po doon sa naging pahayag ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na papatay daw siya ng 15 senador? Ako, unang impression ko kay Digong nung una ko siya nakita noong 2015. Kung hindi ito, sabi ko hindi ito manalong presidente, pwede itong stand-up comedian. Magaling talaga si Duterte sa comedy. Yun naman talaga And nag-react na naman yung Pangulo dyan. Sinabi nga niya. Baka yun na lang talaga ang paraan para manalo sila. Pero it only goes to show po na, sa akin joke yun, pero it only goes to show na aminado din si Duterte na tagilid yung kanilang senatorial balls. At ang mga mananalo po this election ay yung mga kampi sa ating Pangulo. So kahit na gaano sila kainin sa social media, kahit na gaano kadaming mga bot o trolls ang gamitin nila para sa mga posts, hindi po pwedeng hindi pwedeng bumoto yung mga trolls. So yung taong bayan po susundin kung anong tingin po nila, kung boboto, kung sino yung tingin nila na makakatulong talaga sa buhay nila. At majority po doon ay mga kumakampi sa Pangulo. Sana isa ako doon sa makapasok sa 12. Pero either way, basta ang gusto po natin sana ay yung mga senador na makakatulong sa pagpapaganda ng bansa at hindi po yung magde-destabilize sa bansa. Yes. Senador, last na lang. Anong number po sa balota? Number 27 po tayo sa balota. Kaya tumatakbo po tayong senador. Ayan. Pagkita nyo po sa balota nyo, sa mga senatore po, nandun po yung pangalan ko, Gamboa Mark. Ayan. Ako po ay sumusubok lang naman, nagpapakilala lang. Baka naman po mapagbigyan para ipakita po natin na kahit na tayo ay simpleng tao lang, simpleng vlogger lang, pwede pa rin po tayong pwede pa rin tayong makakuha ng boto at pwede pa rin makadagdag po tayo in a positive way dito po sa diskurso sa mga issues sa ating bansa. Isa na lang, Senador, bilang kayo po ay isang vlogger, ano pong masasabi niyo doon na pinasok yung rally ng PBBM doon sa Davao at meron pa silang issue na nilalabas ngayon na meron daw bigayan ng 500. Pumasok yung mga vlogger ba doon sa rally. Anong gugulo? Nandun. Pumasok tapos naglabas pa ng 500 na binabayaran. Ako, yan ang problema. Wala ganun talaga yung mga tactics ng Hindi po, sa akin kaya nga merong mga TRICOM na hearing. Maganda po matignan natin. Kasi po, syempre, merong mga umaabusong vlogger. Merong mga, sinasabi ko naman yan sa lahat naman ng sites. Meron ding mga vlogger na wala sa ayos o nagpapakalat ng fake news. So magandang maiayos po yan at matignan at makita kung paano may lalagay sa tama. Yun naman po yung ginagawa ng TRICOM. Bukas nandun ako ulit sa TRICOM hearing. Kasama po kayo? Opo, bukas ulit. Nung unang hearing po, ano pong masasabi nyo doon na walang dumating na mga Yun, ako ay nalulungkot kasi ito yung sa akin kung ikaw ay bumabanat, ikaw ay tumitira, dapat willing kang bumanat o tumira kaharap nung tinitira mo. So sa akin, mas maganda sana kung ganun. Pero kung ayaw nila, ayan, kung gusto nila ng pahirapan, dadaan sa show cause order tapos sa contempt, ganun po ang gagawin ng Kongreso. Kahit sa ayaw at sa gusto po natin, kailangan po natin sumunod sa batas. Ang problema kasi, meron kasi mga ilang vlogger na kung umasta, parang sila pa rin yung nakaupo sa Malacanang, di ba? Feeling nila mas mataas sila sa gobyerno. Nung sila yung nasa gobyerno, ganun din naman sila. Mag-aano din naman sila. Ngayon po, kailangan nilang tanggapin na wala po sila sa gobyerno at kailangan po nilang sumunod. Kung wala naman silang tinatago na mali, wala po silang dapat pangampa. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Senator.